us to grow, actually find what we want, find who we are. And that's why this project required so much growth for him and I, and time apart, I feel like would allow us to grow, actually find what we want, find who we are. And that's why this project required so much growth. Is it true that Don Bell era is now signing off? Yan ang ilan sa mga balita at nagpapalungkot ngayon sa mga Don Bell fans matapos nga po na magsabi ng statement itong si Miss Donnie and Mr. Donnie Pangilinan and Miss Bel Mariano na yung kanila pong pinaka-latest movie is the last movie na kanilang gagawin for now. So ano nga ba ang ibig sabihin ng kanilang mga sinabi sa kanilang interview? So yun yung ating pag-uusapan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw, let's talk about this one dahil isang malaking balita po ang gumulantang sa mundo ng showbiz at sa mga milyon-milyong tagahanga ng tambalang Don Bell matapos kumpirmahin ni Donnie Pangilinan at Bel Mariano na ang kanilang paparating na pelikula na Tayo sa Wakas ay magsisilbing kanilang final project for now bilang magka-love team. Ang balitang ito na inuulat ng Manila Standard ay agad na naging usap-usapan sa social media. Para sa ilan, ito ay nakakalungkot, para naman sa iba, ito ay isang hakbang patungo sa mas malalim na paglago bilang mga artista. Ngunit ang tanong ng marami, ito na ba ang katapusan ng Don Bell o isa lamang itong pansamantalang pahinga? So yun yung kanilang tanong, Ayon po sa mga ulat, malinaw na sinabi ni Donnie at Bel na ang pelikulang Tayo sa Wakas ay magiging huli muna nilang proyekto bilang tambalan. Hindi ito dahil away ng problema, bagkus ito isang mutual na desisyon na naglalayong bigyan sila ng pagkakataon na mag-grow bilang individual. Sa kanilang pahayag, binigyan diin nila na gusto nilang tuklasin ang sarili nilang bilang solo artist, subukan ng ibang roles at proyekto at bumalik bilang mas matured at mas mahusay na performers. Ayon pa kay Bel, ang paghiwalay pansamantala ay makakatulong upang mas makilala nila ang kanilang sarili. Samantalang si Donnie naman ay nagpahayag na gusto nilang gawing espesyal at makabuluhan ang kanilang huling proyekto bilang magka-partner kahit pansamantala lamang. So kung mapapansin po ninyo, yung kanilang proyekto na Tayo sa Wakas ay isa sa mga malaking this is gonna be a big statement na kung saan meron man silang mga desisyon na ganito na parang medyo harsh sa pakiramdam ng mga Don Bell. Pero alam ko po na parang this is a living statement na parang kahit anumang mangyari, tayo pa rin sa wakas. Wala pa rin pong makakatibag at wala pa rin makakalimot at makakapagpahiwalay kay Donnie at Bel. Maaaring maghiwalay lang sila sa proyekto pero in real life, they are still together. So yun po yung dapat nating isa-isip. Yun po yung dapat nating dapat nating i-comprehend, So hindi naman po ibig sabihin na hindi na sila magkakasama sa kanilang mga proyekto, signing off na sila, still may Don Bell pa rin, still existing pa rin po ang kanilang tambalan. Ang pelikulang Tayo sa Wakas, sinasabing ito po ay isang romantic drama na idinirect ni Cathy Garcia Sampana as isa sa mga pinaka-respetadong direktor sa bansa. Nakatuon ang pelikula mula sa mas mature na tema. Isang malinaw na indikasyon kasi para na ang Don Bell ay lumalabas na sa kanilang teen love team image at pumapasok sa mas seryosong acting territory. Kasi from love team po kasi dun sa pagiging teenager po nila, ito pong kanilang pelikula is the transition moment. Nagta-transition po sila. Hindi po kasi pwedeng habang buhay na sila po ay nagpapakilig lang. Kailangan po nilang mag-grow, kailangan mag-mature yung kanilang mga character at mangyayari lang yon kapag sila ay nagkaroon ng kanya-kanya mga proyekto ng magkaiwalay.
maaaring si Donnie madidiscover niya sa kanyang sarili na meron pa pala siyang pwedeng gawin, na meron pa pala siyang ibubuga sa ibang genre. Hindi lang pala siya pang love team. Ganon din naman si Belle. Malay niyo si Belle gawing isa sa mga mga character na parang fictional character, 'di ba? Gawin siyang Tinkerbell or what? Mga ganong era, 'di ba? So, I think ginagawa 'yon. And meron din po kasing isang katotohanan na pwede rin natin na ginagawa nila to because that movie is a make or break per Don Bell. Kasi 'di ba parang ito po yung isa sa mga parang makapagsasabi kung i-continue pa ba nila to or pwede rin na ginagamit po ito bilang isa sa mga weapon para mas lalong umingay ang pangalan at mapag-usapan ng todo si Donnie at Belle. Kasi kitang-kita natin sa mga mata ni Donnie na talagang nalungkot siya. 'Di ba? Alam ko po kayo rin, nakita nyo yan, na witness nyo kung na parang gusto nang mag-breakdown ni Donnie at ni Belle. Yung boses po ni Belle nagbe-break na at gusto nang mag-umiyak. And I know na hindi lang po ito mutual decision ni Donnie at ni Belle, but it was also decision of their management. Maaaring may mga other plans ang ABS-CBN para kay Donnie at kay Belle na makakabuti naman para sa kanilang dalawa. Kasi katulad po ng ilang mga typical na love teams, parang natuto na rin sila. Parang naging eye-opener din kasi yung naging interview po ni Miss Liza Soberano sa international na interview na parang sa Pilipinas daw, for you to be able to get that on top, kailangan meron kang kalab team. At kailangan yung kalab team mo na yon is talagang magiging jowa mo. Parang ganun daw yung strategy ng mga Pinoy. Ngayon, binibreak po yung kultura na yun, which is kasi in real life, real talk nangyayari naman talaga yun. Kasi syempre kapag yung love team kasi lagi sila magkasama, nagkakaroon ng parang nagiging mas komportable sila sa isa't isa, nagkakagustuhan sila, kaya in real life nagiging sila, 'di ba? Pero hindi naman lahat gano'n nangyayari, 'di ba? Kaya naman sa mga nalulungkot na Don Bell, mag-chill lang kayo kasi alam naman natin na hindi rin po ganun kadali ang pinagdaanan ng Don Bell. Maaring ito pong kanilang paghihiwalay pansamantala ay hindi naman po nangangahulugan na end of era na sila, na signing off na sila. 'Di ba? Alam ko po na maraming mga Don Bell ang mga nalungkot, kaya naman here it comes na kailangan ko po kayong i-comfort, kailangan po natin makarinig ng magagandang words na patungkol sa Don Bell, no? Kasi ang maganda lang po kay Donnie at kay Belle na dito po sa panahon na kung saan sila ay nag-decide na mutually sila po ay gagawa ng kanilang mga proyekto ng hiwalay. Ang maganda sa kanila, na-establish na nila yung kanilang pagkakaibigan. Na-establish na nila yung kanilang relationship, yung kanilang connection. So, ibig sabihin na kahit hindi sila magkasama sa mga pelikula or sa mga proyekto, mananatili pa rin na bonded po silang dalawa. 'Di ba? And that's really a good thing about Don Bell. So, ang tanong ng marami, bakit daw may pangalan naman na ang Donnie at Belle? Kilala naman na sila sa showbiz, may mga napatunayan na rin sila. Pero bakit kailangan dumating sa punto na kailangan nilang magpahinga bilang magka-love team? Sa industriya po kasi ng showbiz sa Pilipinas, karaniwang konsepto ng love team. Ngunit may mga pagkakataon na ang sobrang pagkapit sa tambalan ay nagiging limitasyon din kasi yan para mag-grow ang isang artista. Ang desisyon ng Don Bell na maghiwalay pansamantala ay maaaring tingnan bilang isang strategic move. So una, kailangan nila ng artistic growth. Kapag palagi magkasama sa project, maaaring may typecast ng artista. Paghiwalay ay nagbibigay ng pagkakataon upang mag-explore ng ibang roles. Yung tinatawag na longevity ng career. Maraming love team ang biglang nawawala dahil sa overexposure. Ang pahinga ay maaaring magbigay ng freshness kapag sila ay muling magkasama. So, meron din tinatawag na personal development. Hindi lamang artista, kundi bilang tao, mahalagang pagkakaroon ng sarili nilang identity. Hindi po kasi pwedeng ma-identify lang natin si Donnie kay Belle at si Belle kay Donnie. Kailangan bilang isang artista para mas lalong tumagal yung karera mo, meron kang pinatunayan alone. Katulad po si Catherine, 'di ba?
Although they are in a love team for almost 11 years ng kanilang relationship ni Daniel Padilla. Pero, merong mga proyekto si Catherine that she can stand alone. Kaya niyang tumayo mag-isa kasi na-develop siya at nakilala siya dun sa galing niya dahil nabibigyan siya ng mga roles na talaga namang nag-stand out siya. So ngayon, dahil nagiwalay na sila na Daniel, hindi na putol yun. Still, Reyna pa rin siya. Diba? Ganon din po ang ginagawa ng ABS para kay Daniel, ay kay Mr. Donnie.